Masasabing sakitin ang bata kapag buwan-buwan meron siyang ubo, sipon, or talagang lagi siyang na-admit sa hospital. Yung kailangan ma-admit. Kailangan, hindi yung gusto mo lang siyang ma-admit, magkaiba kasi yon. Meron kasi mga ibang mommies na nilagnat lang si baby, kahit active naman siya, pinapa-admit na niya. So, hindi po yon sakitin. Pero okay lang yon kasi nakaka-worry naman talaga kapag talagang may sakit si baby. But, if every month nasa clinic kayo or every other week nasa hospital kayo, tapos hindi nakukuha sa pahinga or tubig yung sakit ni baby, well, yun talaga ay sign na sakitin nga si baby. So, pag-uusapan natin dito, paano ba hindi maging sakitin? So, ito ay video para sa mga first-time parent, sa mga buntis ngayon, or sa mga mommies na meron 2 years old below. Dahil maganda na nabibuild up po natin yung immune system natin as early as possible. At ito nga yung mga 2 years old below, yung mga babies pa lang. So, kailangan i-build up na natin yung kanilang mga immune system. First way para hindi maging sakitin si baby, kapag kayo ay buntis pa lamang or mag-asawa kayo, may plano na kayo mag-anak, at meron kayong bisyo katulad ng paninigarilyo, stop nyo na po ang paninigarilyo. So, hindi lang ang buhay ni baby ang inyong sinesave, kundi yung buhay din ninyo. Gusto nyo bang makita si baby na lumaki? At yung magiging apo din niya, makikita nyo or makasama nyo sila? So, pati yung cigarette smoking, kailangan tigilan nyo na yan dahil maraming cons ang dulot ng paninigarilyo. Alam nyo na po ito, di ba? Alam nyo mahirap din magtigil. Kaya ngayon pa lamang sinasabi ko na sa inyo mga mommies, itigil nyo po ang paninigarilyo. Number 2, siguraduhin na inumin ni baby ang colostrum. Ano ba itong colostrum? Ang colostrum, ito yung unang patak ng breast milk ni mommy. Marami pong benefits ito. Number 1, marami siyang antibodies panglaban sa sakit. Number 2, tama po yung kanyang nutrition na may bibigay kay baby. Sapat para sa unang araw ng buhay ng sanggol para malayo siya sa sakit. At meron din itong laxative effect na siyang tumutulong para mailabas ni baby ang unang dumi o meconium at mabawasan ang risk ng jaundice or yung paninilaw. Kwento ko po sa inyo paano ako nag-save ng colostrum. Nagdi-direct latch si Gon dati tsaka si Gib, pero may sobra pa. So, ang ginagawa ko, kumukuha talaga ako ng syringe dahil konting-konti lang yung colostrum. Hindi ko siya malalagay dun sa ano ba yung tawag doon? Dun sa bag ng gatas. Kaya, kumuha ko ng 1 ml syringe at yun po yung ginawa kong pang storage. Kasi sterile po yun eh. Nilagay ko siya sa 1 ml syringe at niref ko. Well, ganun din yung ginagawa ng mga iba kong colleague, mga pediatrician din. So, nilalagay din po namin sa 1 ml syringe, nire-ref, at kapag kailangan na ni baby, yun ang ipapainom namin. At meron nga mga vitamins na colostrum, di ba? So, alam ko familiar po kayo dito. At dahil nga, yun ay likas or mayaman po siya sa vitamina na pang-boost ng immune system ni baby. Number 3 na paraan, para ito ulit sa mga first-time mommy, sa mga nagbubuntis pa lamang at may mga babies na newborn, magpasuso po kayo exclusively hanggang 6 months. Wala po talagang iba. Huwag nyo nang itry mag-formula milk. Huwag na kayo mag-mix, no? Maliban po sa mga naghahabol ng timbang. Pero kung ang baby mo ay pinanganak na sakto sa buwan, healthy, hindi po na-admit, mas maganda na magpainom po kayo ng gatas ninyo, mommies. Alam niyo na ang dahilan dito, di ba? Sabi ko ay mayaman po ito sa antibodies at saka sa mga immunomodulators para kung sakaling magkasakit siya, meron na siya agad panlaban sa sakit. Number 4, alam niyo na ito. Lagi kong sinasabi sa mga vlogs ko, avoid junk food. Ito yung mga junk food na pwedeng magpababa ng immune system ni baby. Yung mga pagkain sa fast food, Jollibee, McDo, French fries, mga chichirya, sobrang tamis, mga cakes, chocolate, at sobrang alat. Yung mga chichirya nga. But, pwede pong magpa-tikim kay baby. Ito ay para sa mga 2 years old and above. Pero sa mga infant, mga 1 year old, wag muna.
Pero kung ang baby mo ay toddler na, 2 years old, pwede nang ibigay ito as reward food. Pero hindi po araw-araw. Number 5 na paraan, practice hand washing as early as possible. Marami po kasing maiiwasang sakit kapag nag-practice mag-hand wash ang inyong baby. Ito yung mga communicable disease like pneumonia, upper respiratory tract infection, yung mga flu-like illness or yung parang trangkaso at yung trangkaso mismo, conjunctivitis, sore eyes, may iwasan din ang mga viral exanthem or yung mga virus na nagkukos ng rashes katulad ng bulutong, tigdas, hand, foot, and mouth disease. Ito ay may iwasan kapag hinugaling maghugas ng kamay ni baby. Lalong-lalo na yung mga toddler na mahilig maglaro sa labas, mga may lupa. Yung mga anak ko, naglalaro sila ng lupa. Kaya every time na naglalaro sila ay lagi ko sinasabi na maghugas ng kamay. At yung mga naglalaro din sa indoor playground or kahit sa outdoor playground or kaya sa park, dapat naghuhugas pa rin sila ng kamay. Kaya yung iba, nagdadala sila ng alcohol. Pero hindi sapat ang alcohol. Mas maganda talaga yung tubig tapos sabon. At isa pa, i-practice din na yung mga toilet train na bata kapag umihi na yung mga yan o kaya nagpupo, dapat alam nila na kailangan nilang maghugas ng kamay. Lalo na yung mga lalaki. Number 5, yung sunlight exposure. I recommend na ilabas din si baby para ma-expose sa araw. Ito ay para ma-activate ang vitamin D na nakakatulong sa pag-boost ng immune system. Number 6, pag nagkasakit si baby, let the immune system work first. So, kapag nagkasakit siya, inubo, sinupo, nilagnat, huwag agad check up. Opo, kahit kikita kami dyan, huwag muna agad check up. So, hayaan niyo muna na ang immune system lalaban dun sa foreign body na meron ang baby ninyo. Meron yan, hindi naman siya immunocompromised. Yung mga immunocompromised sa katulad ng people living with HIV, may cancer, yung mga nagki-chemotherapy, yung mga meron talagang immunocompromised disease. So, yung mga babies ninyo, wala naman yan. Maliban na lang kung diagnose ka na meron ganito. Pero kung ang iyong anak ay wala namang sakit, malakas po ang immune system niyan, maniwala ka. So, kapag 2 to 3 days, andyan pa din ang kanyang symptoms doon, pwede na kayo magpa-check up. Pero kung first day pa lang niya, merong ubo, may sipon, pwede kayong magtanong sa mga drugstore kung ano yung pwedeng ipainom at tutulungan naman po kayo. Huwag lang antibiotics. Sinasabi ko po ito para, ang goal ko kasi sa video or sa vlog ko ay matutong mag-first aid ang mga mommies para maiwasan ang mga unnecessary antibiotics and admission sa hospital. Okay, number 7 is matulog sa hapon. And i-emphasize ko ang pagtulog sa hapon dahil may mga toddler talaga, actually parang yung anak ko, kakalimutan nilang matulog sa hapon dahil nadidistract na sila, gusto nila laro lang, di ba? So, kailangan i-encourage natin yung mga caretaker natin or kahit tayo na kailangan matulog pa rin ng hapon si baby kahit late siyang nagising sa umaga. So, kasi sa hapon, doon nagre-release yung mga necessary hormones like yung growth hormone, yung hormone pang immune system, para ma-build up din yung magandang immune system ng bata. At syempre, lumaki din siya. Maganda yung height niya paglaki. Okay, number 8, maging malinis sa katawan at saka sa environment. Oh, sino sa inyo dito ang every other day lang naliligo? Oh, dapat araw-araw. In my case, umaga, at saka bago matulog, naliligo yung aking mga anak. Dahil kasi naglalaro sila sa labas, syempre, before siya matulog, before sila pumunta sa kanilang higaan, kailangan malinis. Hindi lang dahil para presko. Syempre para sa hygiene din. Alam ko sasabihin nyo, hindi din maganda yung magandang hygiene. Hindi maganda din. Huwag lang yung OA. Yung gusto nyo, ano talaga, malaki na sila, gusto nyo distilled water pa din yung ipapaligo. Yun yung yun yung exage talaga. Unless kung merong kung talaga indicated. Pero kung hindi naman, kung healthy naman si baby, kahit yung tap water na lang. Okay? So, yung sinasabi ko lang is magandang hygiene. So, kasama dito yung pagligo. Siyempre, sa environment din, baka naman kasi hinahayaan nyo lang si baby magtapak dyan sa lupa na may pupo. Yung lupa okay lang, pero yung may pupo, di ba? Baka malanghap na yung itlog ng bulate dyan. Hindi lang sa pagligo, pati yung paglinis ng tenga, ilong, yung pagtututbrush, yun. Kasama din yun sa paraan para
maging malakas yung immune system ni baby. And yung pag nail cut, so dapat regular po yung ginagawa iyon. Maraming sakit ang pwedeng maiwasan kapag regular po kayo nag-nail cut. Number 9, ito, isa din to sa paraan para hindi maging sakitin si baby. So, ano ba yung usually sakit ng bata? Ubo. So, para hindi ubuhin si baby, kapag sinipon na po yan, turuan niyo po siyang mag-blow. So, mga 1-year-old, pwede na silang turuan. So, meron akong video nun kung paano turuan mag-blow si baby. Yung hahayaan nyo silang mag-blow through their nose at i-blow kunwari yung tissue or basta ipakita nyo lang sa kanila. Kapag natuto na yan, tapos pinapractice lagi, may iwasan ni baby na ubuhin from sipon. Kasi may mga ubo kasi na ubo muna, tapos after ng ubo sipon. Pero yung iniiwasan ko dito, yung sipon muna, tapos dahil hindi sila marunong mag-blow, nagiging ubo. So, para maiwasan to, kailangan matuto silang mag-blow ng nose. Para naman sa mga hindi pa marunong talaga mag-blow, ang sabi ko lagi, kapag sinipon na yan, spray nyo na sila sa ilong nila, tapos pwedeng higupin, pwedeng suction, or pwede kayong gumamit ng any nasal irrigation or nasal aspirator para matanggal lang yung sipon at hindi mapunta sa ngala-ngala or hindi mapunta sa lalamunan ni baby, which can cause coughing. Last, at ito yung palagi ko sa akin, ay effective. Ang pagdadasal, araw-araw, gabi-gabi, isama niyo po si baby na lagi niyong pinipray na sana ay laging healthy, malayo sa sakit, at kung magkakasakit man, agad ay nawawala. So, di ba? Alam ko mag-agree kayo lahat dito. So, sino ang hindi naniniwala? Di ba? Kapag talagang everyday kayo nananalangin na sana malayo sa sakit si baby, talagang hindi siya magkakasakit. So, yun lang po. Sana po ay may natutunan po kayo sa video na to. Huwag po kayo mag-atubilig, mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa ating video section. Thank you!